Magandang araw sa atin lahat. Mga kababayan, patay ang dalawang lalaki at nagpapagaling ngayon sa ospital ang isa pagkatapos pasukin ng isang pulis na si Patrolman Del Rosario na umano'y na-assign sa Special Drug Enforcement Unit ng Malabon City. At nagsisinungaling pa ito, mga kababayan po natin, dahil ang sinabi niya mismo sa kanyang pinaka-chief of police ay ginawa niya ito umano dahil sa trabaho. So pinapalabas niya na ito ay drug operation. Ngunit kinumpirma nga ng operatiba na wala umanong drug operation silang ginawa. At ito umano ay sulo niyang ginawa at pinasok nga sa bahay, mga kababayan po natin, itong tatlong katao. So dalawa ang patay at ang dalawa na ito, mga kababayan po natin, ay nasangkot na umano sa illegal na droga at sa pagnanakaw. Ngunit ang pinagtataka lang ng mga investigador dahil ang kanyang naipresentang ebidensya na kinuha niya umano doon sa kanyang pinasok na bahay ay picking barrel at ang droga ay hindi umano droga, mga kababayan po natin. Kaya nga naman nagtataka itong pamunuan din ng Philippine National Police, itong NCRPO, baka posibleng magkakilala sila o posibleng asset niya nga itong dalawa. Ngunit wala naman umanong dokumento na magpapatunay at hindi naman ito nga nagsalita sa media kung ito ba ang dalawang kanyang itinumba ay ang kanyang asset o posibleng unsihan ito, mga kababayan po natin, sa illegal na droga. At positibong itinuro din ng isang buhay pa na nagpapagaling ngayon sa ospital itong si Patrolman Del Rosario. At dahil sa kopya ng CCTV, mga kababayan po natin, ay nakilala din siya ng kanyang kabaro na siya nga ang galing doon sa bahay at siya ang talagang bumarel sa tatlong katao. So ang hindi nga maganda, mga kababayan po natin, dahil patuloy po na nasasangkot ang ating mga kapulisan sa mga ganitong insidente kung saan ay sangkot nga sa illegal na droga at kung hindi nga pagsunod sa police operating procedure, ang iba naman ay nagtatanim ng ebidensya para lang ma-justify ang kanilang maling ginagawa. Ito po ang balita, mga kabayan po natin. Panoorin natin mula sa ABS-CBN News. That siya nakabaril because of the issued firearm was identified with the slugs and the empty shells that was recovered on persons who died, and at the same time his testimony. Umamin din umano si Del Rosario sa hepe nito sa SDEU nang arestuhin at sinabi na anti-illegal drug operation umano ang nangyari. So yun nga, mga kababayan po natin, ang sinasabi niya na palusot niya na operation umano ng illegal na droga ang kanyang ginawa. Pero ito, mga kababayan po natin, solo flight lang ang kanyang ginawa. So madalas ito ang ginagawa ng ating mga kapulisan or ilang pulis po natin para ma-justify ang kanilang kamalian. Ngunit sa pagkakataong ito, mukhang mahirapan siyang magpalusot, mga kababayan po natin. Ulitin natin, ang kanyang naipresentang ebidensya ay hindi totoo, mga kababayan natin. Siya doon, he was involved in that shooting incident. The chief of police, including the drug enforcement unit of the Malabon, have no knowledge. So meaning the subject personnel acted on his own. And so we could say gumawa ng kanyang sariling operatiba ang kanyang mga kasamahan ay sarili niya. that this is somehow or drug-related incident. Lumalabas din sa investigasyon na peke ang baril na na-recover mula umano sa isa sa mga biktima at hindi shabu ang nasa isang sachet na nakuha sa crime scene. Para bigyang daan ng investigasyon, nirelieve na sa pwesto ang hepe ng Malabon na si Police Colonel J. Baybayan. So yun ang problema, nadadawit pa ang ilang pulis, mga kababayan po natin. So nadadawit ang kanilang opisyal. So walang magawa Ito yung bagong patakaran ng ating Philippine National Police, itong command responsibility. So kung magbolilyaso o pumalpak ang tauhan ng chief of police sa kanyang nasasakupan, abay automatic ay masisibak siya sa kanyang pwesto lang naman, hindi sa serbisyo. Pero ang hirap din sa mga pulis pala, mga kababayan po natin, kapag masibak pala sila sa kanilang pwesto, abay floating sila. So ibig sabihin,
wala silang talagang specific na pwesto. So kung saan sila pwedeng hugutin, kung saan sila i-assign, syempre parang nakakasira din ng dangal sa mga mababait na pulis na kagaya nito ni G. Baybayan. Siya yung chief of police ng Malabon City PNP, pero ang kanyang tauhan ay gumawa ng kanyang sariling operasyon na pinapalabas niya na anti-drug nga ang kanyang ginawang pagpasok sa bahay at pinatay, binaril ang ilang mga nandun, mga kababayan po natin. Yan, tama yung kanilang chief of police. Kawawa. At hepe ng Station Drug Enforcement Unit na si Police Lieutenant Jonas Gato. Definitely magkakakilala sila, pero so far as asset is concerned, walang documentation na yan ay tunay. So yun nga, mga kababayan po natin, ayon sa official ay magkakilala. So posibleng asset niya o posibleng unsihan yan, mga kababayan po natin, sa illegal na droga, posibleng sangkot din sa droga, itong si Patrolman Del Rosario, dahil ang kanyang unit nga ay Special Drug Enforcement Unit, mga kababayan po natin. So, posible itong dalawa ay either ay mga kanyang tauhan o kanyang mga asset na nagkaunsihan kaya itinumba niya na ito, mga kababayan po natin. Ang mali niya lang ay hindi malinis ang kanyang trabaho at nagkalat ito. Kaya nabisto nga ito, mga kababayan po natin, at dahil din sa kopya ng CCTV. So, napaka-importante talaga na may mga CCTV, lalo na sa ating mga barangay, na install talaga ng mga barangay natin. At tayo rin, kung kaya natin magpa-install sa ating sariling pamamahay, napaka-importante, kasi nakukuha ang lahat, mga kababayan po natin. So, ingat po tayo, at syempre, ulitin po natin, hindi naman lahat na pulis ay ganito. So, mangilan-ngilan lang ay yung masasama, marami pa rin yung mababait, pero sadyang yung iba ay talagang nadadawit at nalalason ang kanilang pag-iisip at gumawa ng kasama.